para malaman po ang dahilan ng sakit sa tiyan at check-up, ginagawa ng doktor, kinakapa yung tiyan. Okay, marami kasi mga organs dyan eh. Pwede sa liver, sa tiyan, sa bituka. So maraming possibilities bilang internist and cardiologist. Ituturo ko po sa inyo kung paano malaman, kung ano rin ginagawa ng doktor para malaman yung sakit nyo sa tiyan. Alam nyo, marami sumusulat sa akin, sasabihin nila, Doc, masakit ang tiyan ko. Ano ang gamot? Bigay mo na ang gamot. Actually, hindi po ganun kadali. Mahirap itong sakit sa tiyan. May common disease, may uncommon. Tingnan nyo po. Ito ang tiyan natin, kung kanan, kaliwa, taas o baba. Kung anong parte masakit, nakikita nyo, ang daming posibilidad. Ang daming sakit na pwede maging dahilan. So, hahanapin pa ng doktor. Kailangan pa tanungin, i-examine, minsan laboratory test. Let's say, masakit sa gitna. 6 ang possibilities. Tingnan nyo. Pero dito sa video natin, bibigyan ko kayo ng shortcut para makalibre tayo, para may idea tayo na anong i-check sa tiyan, tsaka yung mga common disease, yung mga mas madalas na nangyayari. Okay? Ang mas common kasi, mga ulcer, gastritis, gallstone, liver problem, appendicitis, yan ang mas common. Isa-isahin natin na. Number 1, common ang stomach ulcer. Ulcer, hyperacidity, maasim, GERD, umaakyat yung asim natin. Ano naramdaman? Masakit sa gitna ng tiyan, pataas. Minsan nagsusuka, walang gana kumain, bloated ang tiyan, very stress, maasim ang tiyan. Minsan nalilipasan sa pagkain, o mahilig sa sobrang anghang, sobrang asim, o very stress. Anong parte ang masakit? Pag kinapa mo, minsan sa may gitna eh. Dito. Kasi ang tiyan natin nandito. So, sa gitna, bandang baba, minsan bandang kaliwa. Pag may ulcer tayo, marami tayong video sa ulcer, kailangan kakain 5 to 6 times in a day. Dahan-dahan lang pagkain, huwag bibiglain ng tiyan. Pahinga muna pagkatapos kumain. Gusto natin nakaupo. Huwag masyadong masikip yung pantalon para hindi mahirapan. At walang isip-isip. Pag kumakain, relax lang. Kasi kung masyado tayong stress, lalo naglalabas ng acid yung tiyan. Isa namang possibility ay liver problem, liver cirrhosis. Ang liver nandito, tingnan nyo. So, pag may liver problem, nakakapayan ng doktor, minsan sa may kanan, pinapahinga ng malalim, pigil, kinakapa dito, nakakapa namin yung liver. So, kung meron matigas dito, ay gusto natin malaman ano yung matigas, bukol ba o ibang problem. Bakit nagkaka-liver cirrhosis? Sobrang pag-inom ng alak, mga manginginom, liver cirrhosis. Minsan may hepatitis B, hepatitis C, fatty liver. Ngayon yung marami na may fatty liver, matataba kinakain. Minsan umaabot sa liver cirrhosis. Meron pang mga skin signs, titingnan natin sa tiyan. Okay? Pag tinignan mo ang tiyan ng tao, ito lagi chine-check up ng doktor, meron kang makikita na spider, ganito po, spider nevi. So, ang ibig sabihin dito, ay meron kang makikita parang parang spider siya dyan. Ganyan-ganyan ang itsura. Pag nakita nyo yan, possible may liver cirrhosis siya. Tingnan nyo rin yung palad niya. Ito. Yung palad niya, ibang klaseng pagkapula. Palmar erythema. Ibang klaseng pagkapula niya. Pag nakita nyo yan, pwedeng liver cirrhosis yan. Yung mga alcoholic, check nyo po yung kamay nyo. Check nyo yung tiyan ninyo. Ito rin, minsan yung daliri nila ganito, nagbabago yung kulay. At liver cirrhosis, pag malala na, payat na yung muscle, malaki ang tiyan. At makikita mo, medyo maputla. Ano gagawin? Tigil alak talaga. Tapos papacheck tayo sa doktor. Pero yung alak talaga nakakasira. Next, meron ding gallbladder stones pag sumasakit sa tiyan. Gallbladder stone, bandang gitna ng tiyan sa may kanan. Gitna at kanan. Yan. Pag kumain ka ng matataba, biglang sumasakit yan. Okay? Pakita ko sa iyo dito sa model natin. Ito yung liver. Sa ilalim nito yung gallbladder. Kaya pag kumain kayo, sumakit dito sa may gitna, sa may kanan, tapos tumutugon pa hanggang likod, pwedeng gallbladder stone. Makikita to po sa ultrasound. Magpapa-ultrasound tayo. Okay? So, bawas sa matataba, bawas sa maalat din. Minsan yan ang nakikita sa gallbladder stone.
Isa pang common na dahilan ng sakit sa tiyan, lalo na sa kabataan, appendicitis. Marami nagkaka-appendicitis. So sa appendicitis, ang masakit naman sa may gitna. Matagal siya sumakit mga 1 to 2 days, banda rito sa belly button. Pero pag sumakit dito, after 1 to 2 days, biglang lilipat yung sakit sa kanan. So tatanungin namin, saan nag-umpisa yung sakit? Sa gitna. After 2 days, lumipat sa kanan. Ibig sabihin, may chance na appendicitis yun. Fever, lagnat, masakit ang tiyan, nagsusuka, tapos lumipat sa kanan. Anong part ang kinakapa ng doktor? Dito, mula sa belly button, papunta dito sa may buto. 2/3 of the way, ito yung McBurney's point. Pag kinapaan nyo po to, nandyan yung appendix. Okay? Sabihin ko na rin, siguro may tao, 1 in a million, bihirang-bihira, baliktad yung organs. Merong ganong abnormality. Pero bihirang-bihira yun, na yung appendix nasa kaliwa. Pero sa pangkaraniwang tao, nasa kanan talaga. So ito yung mga sintomas ng appendicitis. Kailangan to operahan. Pakita tayo sa surgeon. Meron din isang possibility ng sakit sa tiyan, luslus naman, hernia. Marami ding may luslus. Bakit nagkakaluslos? Ang bigat ng binubuhat. Merong may defect. Nung pinanganak, mahina talaga yung muscle. Kaya konting buhat, konting ubo, lumalabas yung luslos. Yung sobrang ubo. Yung sakit na ubo ka ng ubo, ang lakas pa ng ubo mo. Minsan, try nyo umubo ng malakas. Mafe-feel mo may pressure May pressure sa may tiyan, sa singit tumataas ang pressure. So pag tuloy-tuloy ang ubo, minsan nagkakaluslos. Ayaw natin yan kasi inooperahan to. So ang tamang pag-ubo, wag yung isang malakas. Ako nga, pag umuubo, dapat nakapush pa, nakatigas ang tiyan para ganun lang. Or mas maganda, dahan-dahan yung ubo 3 beses. Ganun lang. Half puff yun Mas okay yun, mas lumalabas yung plema, hindi ka pa magkakaluslos. So sa luslos, pakita natin, Doc Lisa, merong inguinal hernia. Pag umuubo, yan, biglang lumalabas. Sa may singit, sa bata, meron din to. Okay, meron ding femoral hernia, banda rito sa may singit. Meron din dito sa belly button. Meron din sa gitna. Nakakita na ako ng luslos dito sa gitna. Meron din sa operasyon. Kung may hiwa, nagkakaluslos doon. So, surgeon na pupuntahan. Minsan naman sa pagkapanyo, marami rin nagsasabi sa akin, Doc, bakit parang may laman dito sa gitna? Ano ba, cancer ba to sa gitna? Hindi po, meron tayong normal na xiphoid process. Pakita natin. Ito sa gitna. Yan, meron kang makakapa isang matulis. Minsan, prominent yan nakalabas. So, normal yan. Hindi yan cancer. Pero kakapain din natin yung tiyan natin. Minsan kasi meron ka nakakapang bukol din dyan. Pag sa mga constipated, ilang araw, hindi dumudumi. Minsan may nakakapakang parang bukol din dito sa kaliwa. Naiimbak yung dumi. Okay? So, kailangan natin pampalambot ng dumi. Yan, sa mga constipated. Meron ding irritable bowel syndrome. Ito naman, ang sakit niya, all over sa tiyan. Yung parang may hilab, yung iba nagtatae, lahat masakit. Parang humihilab ang tiyan. Meron din naman masakit ang puson. Sa mga babae, masakit ang puson pag may regla. Pag after 2 to 3 days, 3 araw na masakit pa rin ang puson mo, papacheck na tayo sa doktor. Baka iba na possibilities yan. Siyempre, ang tinitingnan natin kung masakit ang tiyan, binabantayan rin natin, hindi natin masabi. Meron din bukol sa liver, meron din bukol sa tiyan, meron din bukol sa matres, may bukol sa ovary. Lalo na kung may risk factor, papacheck tayo. So, yung ginagawa natin, may clues lang. Tsaka sa pagkapasa tiyan, dahan-dahan lang. Parang ganyan lang, maselan lang. Huwag yung masyadong madiin. Tama-tama lang. Okay? At lastly, bukod sa bukol, ito po medyo emergency to. Sa mga may edad, normally lalaki, may edad, high blood, diabetic, pwede rin sa babae, meron nagkakaroon ng panghihina sa aorta. Yung pinakamalaking muscle natin, tawag dito abdominal aneurysm. So pag lumaki to, delikado po to. Merong pumuputok na ganito So merong operasyon at may gamot para dito. Nakikita to sa ultrasound or CT scan, papacheck tayo sa inyong doktor. So ang nakakapa dito,
Sa may gitna, pumupulso. Kung payat kayo at nakahiga kayo, normal lang na makakapa to na pumupulso. Pero konti lang. Pero hindi dapat na malakas. Kung meron kayo nakikita, lalo na kung may edad na, tapos ang lakas talaga ng pulso, ingat po kayo, wag natin masyado ididiin. Pa-check tayo sa doktor kasi niro-rule out rin tong abdominal aneurysm. Hindi to sa utak, hindi to brain aneurysm, iba pa to sa tiyan. Dahil yan sa high blood at humihina yung muscle dito sa lining ng aorta. General tips para maalagaan ang tiyan, kumain ng maraming masustansya, prutas at gulay. Gulay talaga, sari-sari, kangkong, broccoli, oatmeal, may tulong, saging, kamatis. So, very healthy to para sa tiyan. Para iwas din tayo sa cancer. At lagi ko tinuturo warm water. Diba? Mainit, maligamgam na tubig. Good for the digestion, pampalambot ng dumi, pwede sa sore throat, sa sipon, pwede rin sa blood circulation. Maraming tubig, nakakapayat din, maganda rin sa balat. So, tubig at healthy food. So, sana po nakatulong to para i-check natin ang tiyan natin. Kung meron tayong nakakapa na medyo duda tayo, doon tayo magpapatingin sa ating doktor. God bless po.